Ako lang, bumubula.
So, ayun nga mga busero, dito na tayo sa ating ah, assembly ng ating load na ginawa. Bali, yun nga, ay papaliwanag ko sa inyo na maigi kung paano ito nagana. Kung napapansin nyo, hindi siya yung katulad sa mga online chat na nabibili. Kasi ito ay sarili design ko talaga. Pero yung idea nito, nakuha ko sa mga western na mga PCP, gaya ng FX. Yung natatanggal yung valve seat. Ito yung pinaka-valve seat natin kung maliit na to. Ito yung ating valve housing. Ngayon, dahil pinagawa ko sa machine shop, para syempre, pantay yung mga butas. Kasi dapat talaga pantay yan, hindi pwede hindi. Walang problema yun. Hindi yung magagawa ng ayos. So, ngayon ang ginawa ko na lang dito, kaya ko naman gawin to, yung valve seat. Nakita nyo naman kung paano ginawa. Yung slot na o-ring, saka yung mga butas. Nakita nyo naman kung paano ginawa. Itong valve pin, nakita nyo rin kung paano ginawa. So, ayan, buuin natin. Unahin natin tong o-ring para dito sa ating valve seat. Nakita nyo, makinis yan. Ano natin, valve seat. Dapat talaga makinis yan para fit na fit yung ating nasital. At madalak talaga yung hangin natin. Walang sisilaw. Ayan, pasok lang natin dito sa loob. Pero syempre dapat nakatapat yung mga butas para pag pinasok natin ay hindi naman iikot pa. Ayan, ganyan naman, sakang-sakto yung butas. Medyo hindi ko man tayo kasi hindi ko naitulak yung binutas ko siya. Pero okay lang yan, walang problema dyan. Malaki naman yung butas natin, 6mm yung mga butas natin. Dito, ito pala, itong ano natin, nakita nyo, dapat to, makinis, makintab, ayan, mapapansin nyo, makinis yung ating surface. Hindi ko advise na gumamit kayo ng liha pag, sa pagkayas nito. Nakita nyo naman kung paano ko ginawa, diba? Kung sinasako ko, madami. Ganyan talaga pag mahawak ka ng mga bakal ng ito, may langis. So anyways, hindi ko advise yung liha na gamitin dito sa part na to. Kasi yung iba ginagamit yung liha. Pag niliha mo kasi yan, hindi yan magiging makinis katulad nito. Para siya magkakaroon ng himulmul kasi nga plastic to, hindi naman ito bakal. Kaya ayun, dapat matalim na bagay yung gagamitin ng pangkayas. Kaya yung ginamit ko na paet. Ayan. Tapos, ito, o-ring. Nasimple na lang natin. Para to naman sa blowback. Hindi siya papunta, yung hangin hindi pupunta dun sa butas, papuntang natin. Hindi siya lalabas dito sa mga part na yan. Kaya ito na yung harang, itong o-ring na to. Ayan, pasok lang natin. Oops. Ayan. Pasok lang natin siya. Ayan. Nakita niyo ako siya sa loob. Ayan. Sakong-sakto yan. Yung butas pala ng ating valve seat ay 6mm. Ayan siya. Bali, ito naman tayo. Siyempre, yung mga o-ring dito sa may ating valve seat. Valve housing pala, sorry. Hindi pwede hindi mawala yan. Pag wala yan, sigurado sisingaw yan. Ayan. Pwede rin namang isang o-ring na lang to. Ang problema dun. Pero, ayan, dalawa na yung nagawa eh. Dalawa yung nilagay ng machine shop. Pero yung mga dapat dito, isa lang okay lang naman yun. Pero dalawa, pwede rin naman, walang problema. So, yan, ito na yung ating valve. Bali, papasok na natin siya dito sa ating, yan, sa may valve, nilagay ng valve natin dito. Kung ako ba ang tawag dito? Lower part na lang ng receiver, yan, ganun. O, yung may hammer housing natin. Mapapansin nyo, wala siyang lock. Yan, wala kayo makikita ang lock. Para mag-hold nitong ating valve. Bayang yung ginawa dito. Ayan. Sekreto nito. Kung makikita nyo yung loob. Ayan. Medyo malabo na kasi. Ayan, meron siyang pumps dun sa loob. May babanggaan siya. Ayan o. Nakapansin nyo. Meron siyang babanggaan sa loob. Ayan na, mag-focus. Malalim kasi. Ayan.
Bali kasi ang original na size nitong ating tube pipe, 14 mm lang yung butas talaga nito. Ngayon ang ginawa ko, pinagawa ko sa machine shop, binutas siya ng 18 hanggang dito. Dito yan yung part na yun, may humps. Bali yung haba niya na mga ganito, 12 mm. Ganyan siya hanggang dito. Pati dito, parehas yan. 18 kabilaan, pinalaki ko yung butas sa machine shop. Para pumasok yung shafting natin, pati yung hammer housing, yung hammer natin. Ayan, parehas na ng material dito sa ating valve housing, yung ating hammer. Parehas yan na stainless. So yun, ipapasok na lang natin siya dito sa loob. Ayan, kahit walang lock yan, hindi yan may mahawak sa kanya. Hindi yan tatalsik patras. Ayan, siguraduhin nyo lang na nakatapat ulit yung butas. Ayan, kita nyo naman, tapat yung butas natin. Medyo i-ayos lang natin siya. Ayan, pasok na. Testing natin kung may leak. Ayan. Kali yung spring natin, ayan, ito na siya bumabangga sa ating regulator. Ayan, mapapansin nyo mahaba na. Mahaba siya. May laki yung space sa loob. Kasi nga, ayan yung pinaka-plenum natin. Kasi pag walang plenum, kasi naka-regulator ka, kahit mataas yung output ng regulator mo, wala rin power yun kasi wala naman siyang hangin na may tutulak. Walang hangin na may lalabas, konti lang. Meron naman pero konti lang. Kaya dapat talaga meron tayong plenum dito. So ayan, testing natin. Ayan mga basero. Mapapansin nyo, ayun, nakita nyo. 2,000 PSI yung nilagay ko, inarga ko. Kasi natin kamaitik. Ako lang, bumubula. See? Ayan, okay naman. Wala tayong problema sa valve. Ayan. Basta ito mga basero.